sa loob ng 25 taon. Hindi siya naturuan ng kanyang ina kung paano magsuot nito. Doon pumasok si Sedat mula sa likod at tinulungan siyang ayusin ang problema. Hinalikan din niya si Nolan. Napagtanto ni Nolan na siya ay asawa na ni Sedat. Kagabi ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Tinanggihan ni Nolan ang paghawak ni Sedat noong gabing iyon at naupo lamang sa dulo ng kama magdamag. Nagising si Sedat na humihingi ng paumanhin. Inisip niya na masyado siyang nakainom noong gabi kaya hindi naging maganda ang kanilang unang gabi. Nagbihis sila pareho at bumaba para maghapunan. Maingat na ibinigay ni Sedat ang isang piraso ng karne sa kanyang asawa. Si Nolan naman ay tumingin muna sa kanyang ina gaya ng nakasanayan. Pagkatapos ay inilagay niya ang karne sa gilid ng plato ng tahimik at kumain lamang ng mga kamatis at pipino sa buong pagkain. Matapos ang almusal, paulit-ulit na tinatanong ng kaibigan ni Nolan kung ano ang nangyari kagabi. Nag-aalangan si Nolan na magsalita. Inisip ni Susan na nahihiya siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Nolan na walang nangyari kagabi. Sabi ni Susan, hindi niya talaga maintindihan. Sa tingin mo ba makatwiran na walang nangyari sa inyong unang gabi bilang mag-asawa? Pagkalabas ni Nolan, nasalubong niya ang kanyang ina. Tinanong din siya ng kanyang ina kung ano ang nangyari kagabi. Ang tanging nasabi ni Nolan ay hindi pa siya handa. Nakaramdam ng hindi komportable si Fair-Eyed nang makita ang kanyang anak. Tulungan niya ang anak na hilahin ang strap sa likod. Pagkatapos ay sinabi niya, sa paglipas ng panahon, masasanay ka rin, tapos na ang almusal. Kailangan na ring ihatid ni Nolan ang kanyang mga magulang. Mula ngayon, opisyal na siyang titira sa bahay ni Sedat. Hinawakan ni Sedat ang kamay ni Nolan at masayang dinala siya pabalik sa bahay. Hindi na makapaghintay si Sedat na dalhin si Nolan sa kanilang kwarto. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kawapuhan upang mapaibig si Nolan. Ngunit pagkaraang makaalis ang kanyang asawa, agad na tumakbo si Nolan sa banyo. Ito ang unang beses sa loob ng 25 taon na naligo siya mag-isa. Ginaya niya ang ginagawa ng kanyang ina at sinabon ang tuwalya. Iniisip niyang marumi siya sa sandaling iyon. Hindi dapat siya hinawakan ni Sedat. Naalala ni Nolan ang sinabi ng kanyang ina at mariing kinuskos ang sarili. Gusto niyang alisin ang kasalanan ng pagiging nahawakan. Hindi niya maiwaksi ang mga bagay na itinuro ng kanyang ina mula pagkabata. Siya ay walang magawa at takot na takot. Ngunit inalok siya ni Sedat na pumunta sa isang beach party. Nang marinig ni Nolan ang tunog ng dagat, nanginig siya. Dahil sa konserbatibong pagpapalaki ng kanyang ina, hindi siya pinapayagang magsuot ng mga damit na maiksi. Galit na galit si Fair-Eyed sa lahat ng bathing suit sa swimming pool. Nagkaroon pa ng mainit na pagtatalo sa tindero dahil dito. Sa huli, binigyan ni Fair-Eyed si Nolan ng pares ng panlalaking trunks at isang pang swimsuit. Kailangang magsuot ni Nolan ng leotard sa ilalim ng swimsuit. Pinilit siya ng ina na matutong lumangoy upang magkaroon siya ng dagdag na kasanayan para mabuhay. Natuto lang lumangoy si Nolan sa mga walang tao sa swimming pool. Kapag may paparating na tao, mahigpit siyang binabalot ni Fair-Eyed. Sumisigaw pa siya sa mga tao at sinasabi, "Ano ang tinitingnan nyo?" Ngayon, magpaparty sa tabing dagat si Sedat. Saan pupunta si Nolan mula rito? Kinontrol siya ng kanyang konserbatibong ina sa loob ng 25 taon. Kaya naman nanatili siyang walang karanasan kahit matapos ang kasal. Ngunit sa unang araw ng kanilang kasal, hiniling ng kanyang asawa na magsuot siya ng swimsuit at pumunta sa isang beach party. Wala nang ibang magawa si Nolan kundi humingi ng tulong kay Susan, ang kanyang kaibigan. Pinili ni Nolan ang isang konserbatibong swimsuit na may iisang kulay, ngunit ninakaw ito ni Susan mula sa kanya. Sinermonan siya ni Susan na tapos na ang panahon ng pagsusuot ng makakapal na damit. Pagkatapos, pumili si Susan ng swimsuit para kay Nolan upang subukan. Umaasa si Nolan na mababago niya ang lahat ng iyon. Ngunit hindi madaling sirain ang 25 taong pagkakagapos. Sa huli, hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Nolan. Pumili siya ng ilang bathing suit at kinuha ang isang jacket sabay nagbayad. Dinala ni Sedat si Nolan sa beach party noong araw na iyon. Ito ang unang beses ni Nolan na makita ang dagat. Ito rin ang unang beses na siya'y pumunta sa isang mataong lugar. Nang alukin siya ni Sedat na tanggalin ang kanyang jacket at sabay silang lumangoy, nagdalawang isip si Nolan. Kailangang magsinungaling si Nolan at sabihing hindi siya marunong lumangoy sa harap ng mga kaibigan ni Sedat na malugod na nag-aaya. Habang ang lahat ay kumakanta at sumasayaw, mag-isa lamang si Nolan na nakaupo at nanunood. Gusto niyang makisaya, ngunit may takot siyang nadarama. Gusto niyang maging bahagi ng grupo sa pamamagitan ng paghahatid ng juice upang hindi siya ituring na kakaiba. Ngunit nakita niya muli ang figure ni Kana. Nakita niyang niyayakap ni Kana ang iba at nawala ang kanyang sigla. Nagkunwaring binati ni Kana si Nolan, ngunit ang totoo ay sinusubukan ni Kana na itaboy ang mga tao mula kay Nolan.
Mapang-uyam na sinabi ni Kana kay Nolan, kung hindi ka makakasabay, huwag mong pilitin ang sarili mong makibagay. Nasa masamang mood si Nolan at nagdahilan siyang pupunta sa banyo upang makaalis. Pagkatapos ng party, inuwi ni Nolan ang lasing na si Sedat. Sa gabing iyon, dahil sa kalasinggan ni Sedat, magkasama pa rin silang natutulog. Kinabukasan ay ang araw ng kanilang pagbalik sa bahay ng kanilang mga magulang. Sa hapagkainan, hindi tumigil ang ina sa pagtatanong kay Sedat, sinasadya man o hindi. Nang malaman niyang hindi natutulog ang kanyang anak kasama ang asawa nito sa loob ng 3 araw mula noong kasal, agad na nakahanap si Fair-Eyed ng dahilan upang tawagin ang kanyang anak sa kusina. Tinanong niya si Nolan kung bakit siya nananatiling walang karanasan. Gusto niyang agad na ayusin ni Nolan ang sitwasyon. Hindi dapat mapahiya si Nolan at ang kanilang pamilya. Kung hindi, baka isipin ng mga biyenan ni Nolan na siya'y may depekto. Habang naglalaro ng chess si Sedat kasama ang ama ni Nolan, patuloy na pinagmasdan ni Fair-Eyed si Nolan. Iniisip niya kung okay lang si Nolan. Posible kayang may ibang babae si Sedat. Nang makita ni Fair-Eyed na umalis si Sedat sa kalagitnaan ng laro, sinundan niya ito. Tinanong niya si Sedat kung bakit hindi pa siya nakikipagpalakpakan sa kanyang anak. May problema ba sa katawan niya? Hinarap ni Sedat ang mga tanong ng kanyang biyenan at sinabing dapat itong mangyari ng natural. Nakita ni Nolan na huli na ang dalawa sa pagbalik, kaya pumunta siya sa kusina upang hanapin sila. Ngunit pagdating niya sa pinto, narinig niya ang kanilang pag-uusap. Inutusan ni Fair-Eyed si Sedat na tuparin ang kanyang mga tungkulin bilang asawa ngayong gabi, kahit na kailangan niyang pilitin si Nolan. Kung hindi niya narinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng kanyang ina, hindi makapaniwala si Nolan na nagmumula iyon sa kanya. Paulit-ulit na binigkas ni Fair-Eyed ang salitang puwersa. Tumayo si Nolan at pinutol ang pag-uusap ng kanyang ina. Sa halip na makaramdam ng pagkakasala, nagbabala si Fair-Eyed kay Nolan na kung hindi nila magagawa ng kanyang asawa ang kanilang tungkulin ngayong gabi, siya mismo ang gagawa nito. Doon napagtanto ni Nolan na ang kanyang ina ang nagtulak sa kanya. 3 araw nang hindi nakikipagpalakpakan si Nolan sa kanyang asawa. Nagrente si Fair-Eyed ng bahay sa kabilang kalye mula sa kanilang bahay at binabantayan si Nolan 24 na oras gamit ang binoculars. Nasa banyo si Nolan nang biglang tumawag ang kanyang ina. Inutusan siya ni Fair-Eyed na buksan agad ang mga kurtina ng kanyang kwarto at huwag patayin ang ilaw, kundi panatilihing nakaon. Naguguluhan si Nolan sa kakaibang hiling ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sedat na tama na ang oras para sa kanilang magkasamang gabi. Ngunit wala sa mood si Nolan para dito. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Nang akala niya ay nag-iisip lamang siya ng labis, ang susunod na nakita niya ay pinagmamasdan siya ni Fair-Eyed mula sa kabilang kwarto gamit ang binoculars. Hindi makapaniwala si Nolan na umabot ng ganito kalayo ang kanyang ina. Pinagmasdan siya ng kanyang ina na nakatitig sa kanya, at hindi mapigilan ni Nolan ang panginginig. Alam niyang eksakto kung ano ang nais gawin ng kanyang ina. Kung hindi siya makikipagpalakpakan sa kanyang asawa ngayong gabi, mahirap isipin kung ano ang gagawin ng kanyang ina kinabukasan. Nag-aalangan si Nolan na sinabi kay Sedat na ngayong gabi ay ang gabing inaasahan niya. Handa na siya para dito. Tuwang-tuwa si Sedat sa mga salitang iyon. Bumangon siya mula sa kama upang pakalmeyan ang kaba ni Nolan at sinadya niyang dalhin ito sa bintana upang makita ng kanyang ina ang kanilang ginagawa. Pinanood ni Fair-Eyed ang kanyang anak na sinusunod ang kanyang plano. Nagsimula siyang manalangin na makalimutan ni Nolan ang kanyang mga kahihiyan at limitasyon. Bumuga ulit siya ng engkantadong hangin sa kanyang anak. Ipinagdasal ni Nolan na maging maayos ang lahat ngayong gabi. Ngunit malayo sa inaasahan, nasa kalagitnaan na si Nolan sa kanilang pag-uusap ni Sedat. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Nolan ang mga sinabi ng kanyang ina. Ang buong katawan ni Nolan ay parang ginapang ng libo-libong langgam. Nanginginig siya at hindi mapigilan ang sarili sa pagsasalita ng walang saysay. Dahil dito, nataranta si Sedat. Kahit sino ang makakita ay tiyak na magugulat. Sa wakas, hindi na makawala si Nolan mula sa kanyang mga tanikala. Tumalon siya mula sa kama at nagsimulang magbihis at linisin ang sarili ng padalos-dalos. Hindi maintindihan ni Sedat kung bakit palaging ganito si Nolan. Siya ang nagsabing kaya niya, ngunit pagdating ng oras, tatanggihan siya ni Nolan. Tinanong ni Sedat kung alam ba ni Nolan kung gaano ito makakaapekto sa kanyang katawan. Ngayon, pakiramdam niya ay parang lobo na handa ng sumabog. Hindi talaga alam ni Nolan kung paano haharapin si Sedat. Umiiyak siya at tumakbo sa banyo. Ang kanyang pag-uugali ay tiyak na ikinagalit ni Sedat. Sa kabilang panig, ang ina, na nakakita sa hindi matagumpay na pagtatangka ni Nolan sa pagpapalagayang loob, ay galit na galit. Sinisi niya ang kanyang anak sa kanyang kawalan ng kakayahan at katangahan, na sinayang ang kanyang mabubuting hangarin.
Hindi kailanman naisip ni Fair-Eyed ang katotohanan na siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Sa banyo, pinunasan ni Nolan ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang pananampalataya at tapang.